Ngayon ang ating i-recap ay isang movie na pinamagatang Go for Broke, na ipinalabas taong 2024. Ngunit bago ang lahat, please subscribe and click the notification bell upang ma-notify kayo sa aking mga paparating na uploads. Nagsimula ang kwento sa isang retiradong sundalo na nagngangalang Zhang Yao, na ngayon ay nagtatrabaho bilang mangingisda para suportahan ang kanyang pamilya. Pagkatapos gumugol ng 7 buwan sa dagat para masuportahan sila, umuwi si Zhang Yao at nalaman na sarado na ang kanyang tindahan. Sinabi sa kanya ng mga kapitbahay na naadik sa droga ang kanyang asawa, at ibinenta ang kanilang bahay at tindahan. Pumunta si Zhang Yao sa tulay, kung saan nagtitipon ang mga taong gumagamit ng droga, at doon niya nakita ang kanyang asawa na nasa isang nakakaawa na kalagayan. Labis siyang nalungkot, naaalala kung gaano kasaya ang kanilang pamilya noon, kasama ang kanyang asawa na nakangiti at ang kanilang anak na puno ng kagalakan. Ngunit nagbago ang lahat matapos siyang mawala sa loob ng 7 buwan. Ang dahilan ng pagbabago ay habang si Zhang Yao ay nasa dagat, ang kanyang asawa ay nagsimulang magpatakbo ng isang maliit na tindahan. Isang araw, niloko siya ng ilang nagbebenta ng droga. Naglagay sila ng droga sa kanyang inumin, at dahil ayaw niyang magalit ang mga regular na customer, ininom niya ito. Di nagtagal, naadik siya sa droga, at ipinagbili niya ang kanilang bahay para makabili ng mas marami pa. Nabaligtad ang kanilang buhay, at mas lumala nang maaksidente ang kanilang anak at pumanaw, matapos mabangga ng kotse habang nasa impluwensya ng droga ang kanyang ina. Nakonsensya at nahihiya, nagpa siya ang asawa ni Zhang Yao na gawin ang hindi nararapat, at nag-iwan ng tala na may pangalan ng gamot. Habang si Zhang Yao at iba pang biktima ay nagdurusa, ang ibang mga tao ay kumikita mula sa pagbebenta ng mga droga. Kabilang na dito ang mga dealer, big boss, opisyal, at maging ang mga punong pulis, ay namumuhay ng mayaman at walang pakialam kung galing ito sa maruming negosyo. Pagkalipas ng 2 taon, ipinakilala sa kwento ang isang pulis na nagngangalang Ando, na nangunguna sa isang pagsalakay laban sa mga nagbebenta ng droga. Matapos mahanap ng pulis ang ebidensya, isang lalaking nakadamit ng mag-ara ang kumuha ng ilan dito. Napag-alaman na si Ando ay lihim na sangkot sa kalakalan ng droga. Ang ebidensya ay dinala sa isang mansyon na pag-aari ng isang drug boss na nagngangalang Mokon. Si Mokon na may matinding sakit, ay alam na malapit nang nauubos ang kanyang oras. Sinabi niya sa kanyang pinagkakatiwalaang katulong na si Heta, na hanapin ang kanyang anak na si Shawang, na matagal nang nawawala. Si Shawang ay kilala sa pagiging lubhang mapanganib at mahirap kontrolin na tao. Nakulong siya dahil sa maraming mabibigat na krimen, at may mga tsismis na minsan ay kumakain siya ng karne ng tao. Sa hindi inaasahang pagkakataon, si Zhang Yao ay nasa parehong bilangguan, ngunit hindi aksidenteng napunta siya doon, dahil napunta siya para pigilan si Shawang. Sa tulong ng isang prison guard at matalino na pagbabalat kayo, plano ni Zhang Yao na kunin ang pagkakakilanlan ni Shawang, upang mapalapit kay Mokon. Naplano na niya lahat, kabilang ang pagpalit ng kanyang hairstyle, paggawa ng mga pekeng sugat, at paggamit ng pekeng ID. Habang papunta siya sa mansyon, sinamahan si Zhang Yao ng mga tauhan ni Mokon, ngunit nalaman na ang mga tripulante sa barko ay isang grupo ng mga hitmen, na ipinadala upang patayin si Shawang. Nilabanan sila ni Zhang Yao, at doon lumitaw si Ando. Lumabas na si Ando ay tinulungan si Zhang Yao sa lahat ng panahon. Bagamat hindi alam kung bakit, inihanda ni Ando ang lahat ng kailangan ni Zhang Yao para makuha ang tiwala ni Mokon, na naniniwalang si Zhang Yao ay ang kanyang nawawalang anak na si Shawang. Nang dumating si Zhang Yao sa bahay ni Mokon, mahusay niyang ginampanan ang papel ni Shawang, kaya walang sino man ang naghinala. Gumamit si Zhang Yao ng teleponong kinuha mula sa isa sa mga hitmen, para tuklasin ang taong nasa likod ng nabigong tangkang pagpatay. Nang tawagan niya ang numero, tumunog ito sa telepono ng isang opisyal ng gobyerno. Ngunit ang tunay na utak ay si Heta, na palihim na inilagay ang telepono sa bulsa ng jacket ng opisyal. Habang binaril ni Heta ang opisyal at ginawa itong parang isang aksidente, nakilala ni Mokon ang kanyang matagal nang nawawalang anak sa unang pagkakataon. Kahit na si Mokon ay nasa mapanganib na mundo ng krimen sa loob ng maraming taon, maingat pa rin siyang kumilos. Nagkunwari siyang nilinis ang dugo sa mukha ni Zhang Yao, at ibinigay ang tela sa isang nurse para mapatest, at matiyak na anak niya talaga si Zhang Yao. Noong gabing iyon, sa isang malaking party para ipagdiwang ang pagbabalik ni Shawang, natanggap ni Mokon ang resulta ng DNA test.
Kahit papaano ay napalitan ng dugo at napatunayan na si Zhang Yao ay ang kanyang tunay na anak na si Xiaowang. Sa harap ng lahat ng mga panauhin, buong pagmalaki na ipinakilala ni Mukun si Zhang Yao bilang kanyang anak, at ibinigay sa kanya ang kanyang buong empire ng negosyo. Binigyan din niya si Zhang Yao ng isang espesyal na kwintas, bilang simbolo ng paglipat ng kapangyarihan. Para sa kanyang unang misyon, hiniling ni Mukun kay Zhang Yao na makipagkita sa isang drug dealer na nagnakaw mula sa kanya. Kasama ang ilang tauhan ni Heta, si Zhang Yao ay pumunta sa isang gusali upang harapin ang dealer na si Bolai. Sa halip na isang mapayapang pagpupulong, natagpuan ni Zhang Yao ang kanyang sarili sa isang mapanganib na sitwasyon. Matapos ang ilang interogasyon, inamin ni Bolai ang kanyang ginawa. Ngunit mas lumala ang mga bagay, nang ang mga tauhan ni Heta na dapat magprotekta kay Zhang Yao, ay sinubukan na patayin siya. Gamit ang kanyang mabilis na pag-iisip at swerte, nagawa ni Zhang Yao na makatakas at umuwi kasama si Bolai, na naging isa sa kanyang mga tagasunod. Ang tagumpay ni Zhang Yao na gawing kaalyado ang isang kaaway ay ipinagmamalaki ni Mukun, habang si Heta ay labis na ikinagalit na ang kanyang plano ay ganap na nabigo. Ang kwento pagkatapos ay lumipat kay Ando, na lumabas na pamangkin ng hepe ng pulisya na si Anpei. Si Ando ay may lihim na pag-iibigan kay Nancy, isang babaeng madalas sinasaktan ng kanyang tiyuhin. Nanatili sa kanya si Nancy dahil wala siyang ibang maaasahan. Dahil dito, nalaman na ang tunay na dahilan ni Ando sa pakikipagtulungan kay Zhang Yao, ay upang ibagsak ang negosyo ni Mukun. Nais ilantad ni Ando ang pagkakasangkot ni Anpei sa kalakalan ng droga. Umaasa siya na kapag natanggal na ang kanyang tiyuhin sa kanyang posisyon, si Ando ay maaaring maging bagong hepe ng pulisya. Gusto rin niyang iligtas si Nancy, ang babaeng mahal niya. Kinabukasan, nakipagpulong si Zhang Yao kay Ando para ibigay sa kanya ang lahat ng ebidensya ng mga krimen ni Mukun. Iniisip ni Zhang Yao na ito na ang katapusan ng misyon, ngunit binigyan siya ni Ando ng bagong gawain. Hiniling niya kay Zhang Yao na hanapin ang pribadong safe ni Mukun, na may hawak na daan-daang milyong dolyar, mga aklat ng transaksyon, at listahan ng lahat ng sangkot sa mga ilegal na aktibidad. Nais din ni Ando na simulan ni Zhang Yao ang away ni Mukun at Anpei. Bagamat tila hindi ito bahagi ng misyon, nais ni Ando na para sa mga personal na kadahilanan, ay mapabilis ang pagbagsak ng kanyang tiyuhin mula sa kapangyarihan. Nang araw ding iyon, pumunta si Zhang Yao kay Anpei para sabihin sa kanya na mababawasan ng 30% ang kanyang buwanang allowance. Lubos itong ikinagalit ni Anpei, at ikinulong niya si Zhang Yao sa istasyon ng pulisya. Nang gabing iyon, dumating si Balay at ang kanyang mga tauhan upang iligtas si Zhang Yao, sa pamamagitan ng pagbaril sa istasyon ng pulisya. Kasabay nito, si Anpei na kausap ni Mukun, ay nagulat sa isang pagsabog sa labas. Ang kapalaran ni Anpei ay hindi malinaw, ngunit sa wakas ay lumitaw si Ando upang palayain si Zhang Yao. Ligtas na inihatid si Zhang Yao pauwi dahil naghihingalo si Mukun sa sandaling iyon. Nang dumating si Zhang Yao sa bahay, dumiretso siya upang makita si Mukun, na humihinga ng malalim. Humingi ng paumanhin si Mukun sa masama na pagtrato sa anak. Bilang paraan para makabawi sa kanyang mga pagkakamali, sinabi ni Mukun kay Zhang Yao ang lokasyon ng kanyang sikretong safe sa gusali ng kumpanya. Sinabi rin niya na ang susi sa safe ay ang espesyal na kwintas na ibinigay niya kay Zhang Yao. Matapos makumplito ang misyon, sa wakas ay isiniwalat ni Zhang Yao ang katotohanan. Ibinunyag niya na hindi talaga siya si Xiaowang na tunay na anak, kundi isa siya sa maraming biktima ng negosyo ng droga ni Mukun. Nang marinig ito, laking gulat ni Mukun at inatake siya sa puso at agad na namatay. Sa harap ni Heta, Ando, at lahat ng opisyal ng gobyerno, binasa ng abogado ang last will and testament ni Mukun. Ayon dito, ang lahat ng kayamanan at ari-arian ni Mukun ay mapupunta kay Xiaowang, na sa totoo ay si Zhang Yao. Hindi ito nakayanan ni Heta at bigla niyang binaril ang abogado. Nagalit si Heta na ipinaubaya ni Mukun ang lahat kay Zhang Yao at wala sa kanya. Sa gitna ng kaguluhan, ang mga tauhan ni Heta at ang mga tapat na tagasunod ni Mukun ay naglaban, at nagpakita si Balay upang tumulong. Sina Zhang Yao, Ando at Balay ay nagtulungan, upang talunin si Heta at ang kanyang buong koponan. Nang tumahimik na ang lahat, ibinigay ni Zhang Yao ang kwintas kay Ando para tapusin ang misyon. Ngunit nakakagulat na lumabas na si Ando ay talagang isang masama at masekretong tao. Ibinunyag din na si Balay ay nagtatrabaho para kay Ando,
at nagmamasid kay Zhang Yao sa buong panahon. 2 taon na ang nakalilipas, nagsimulang magplano si Ando na patayin ang kanyang tiyuhin na si Anpei at si Mokon. Kasabay nito, si Zhang Yao ay humingi ng hustisya para sa kanyang asawa at anak. Doon ay nakakita si Ando ng pagkakataon na gamitin si Zhang Yao bilang bahagi ng kanyang plano. Nalaman niya na si Zhang Yao ay isang matapang na dating sundalo ng Special Forces, na naging dahilan kung bakit siya ang perpektong tao para tumulong sa kanyang misyon. Noong panahong iyon, nilinlang ni Ando si Zhang Yao na maniwala na tinutulungan niya itong ibagsak ang mga krimen ni Mokon. Binayaran niya ang mga gwardya ng bilangguan upang ipasok si Zhang Yao sa parehong kulungan kung saan naroon si Xia Wang, at inayos ang lahat upang magbalat kayo si Zhang Yao bilang si Xia Wang. Nakilala rin ni Ando si Balay, kung saan nangako siya na bibigyan ng droga kapalit ng kanyang tulong. Binigyan niya si Balay ng tungkulin na patayin ang kanyang tiyuhin na si Anpei sa panahon ng pagguho ng kalsada, gamit ang isang bagay na may mga fingerprints ni Zhang Yao. Sa huli, si Zhang Yao ang sinisi sa pagkamatay ni Anpei at Mokon. Ngunit sa halip na patayin siya kaagad, ikinulong si Zhang Yao ni Ando, naghihintay ng perpektong sandali upang maisakatuparan ang kanyang plano. Di nagtagal, si Ando ay naging bagong hepe ng pulisya, pumalit sa kanyang tiyuhin. Agad niyang sinimulan ang kanyang plano na salakayin ang lahat ng mga lokasyon ng droga, mula sa mga pabrika hanggang sa mga lugar kung saan ipinadala ang mga droga. Sa sandaling naabot niya ang kanyang pangarap at nakita bilang isang bayani, pumunta si Ando sa gusali kung saan nakatago ang lihim na safe ni Mokon. Gaya ng inaasahan, ang safe ay napuno ng mga tambak na pera at dolyar, higit sa maiisip ng sinuman. Ngayong naayos na niya ang lahat, handa na si Ando na isagawa ang kanyang huling plano, na pasabugan ang templo kung saan ililibing sina Mokon at Anpei. Ang kaganapan ay napuno ng mga opisyal, mga negosyante, mga pulisya, at lahat ng nakakaalam tungkol sa negosyo ng droga ni Mokon. Nangangahulugan ito na balak ni Ando na tanggalin ang lahat ng nasasangkot, upang walang makapagbanta sa kanya sa hinaharap. Nang matapos si Nancy sa kanyang talumpati, binuksan niya ang isang kortina na nagpapakita ng daan-daang larawan ng mga biktima, kasama ang mga tambak ng mga ilegal na produkto. Nagulat ang mga bisita, at mabilis na tumakbo palabas si Nancy, sinara ang pinto sa likod niya. Sa sandaling iyon, hindi lamang sumabog ang templo, kundi pati na rin ang sikretong safe room sa likod ni Ando at Zhang Yao. Nabigla si Ando at hindi niya maintindihan ang kaganapan. Dito nalaman ang totoong twist ng kwento. Si Balay na laging tila isang drug dealer at addict, ay isang responsableng kapatid na nagmamahal sa kanyang nakababatang kapatid na babae. Nang maadik sa droga ang kanyang ate, dinala siya ni Balay sa isang ospital para magamot. Doon ay nakilala niya si Nancy na nagtrabaho bilang isang doktor sa ospital. Habang sina Balay at Zhang Yao ay nawalan ng mga miyembro ng pamilya dahil sa droga, ang ama ni Nancy ay isang mabait at tapat na pulis na napupuot sa katiwalian. Nang tumanggi siyang tumanggap ng suhol mula kay Mokon at Anpei, ginawa nila siyang overdose sa droga. Hindi nagtagal, ang bahay ni Balay at ang kanyang mga kapatid na babae ay dinala dahil may utang ang ate niya sa isang loan shark. Pinilit silang manirahan sa ilalim ng tulay, na naging tahanan ng mga taong nakulong sa mundo ng droga. Lumipas ang ilang panahon, at malungkot na namatay ang nakababatang kapatid na babae ni Balay. Si Nancy na hindi pa nakakapunta sa lugar sa ilalim ng tulay, ay pumunta doon at nakilala si Zhang Yao. Pareho silang nagbahagi ng malungkot na kwento na namumuhay silang wasak dahil sa ilegal na droga. Nang mapagtantong hindi lang sila ang naghihirap, nagpasya sina Zhang Yao, Nancy at Balay na magsama at magtulungan. Itinakda nila ang kanilang layunin sa taong namamahala, at ito ay si Mokon. Sa kaunting pera na natira mula sa ipon at ang pensyon ng yumaong ama ni Nancy, nagsimula silang magplano ng kanilang mapanganib na misyon. Gamit ang kanyang alindog at ganda, nakuha ni Nancy si Anpei, at nagsimula siyang manguha ng mahalagang impormasyon. Kahit na mahirap, sinakripisyo ang kanyang pride at mga pinahalagahan, na natiling matatag si Nancy, batid na kailangan ito upang magtagumpay ang misyon. Pagkatapos ni Nancy, si Balay naman ang sumali sa misyon. Tulad ng malaking sakripisyo ni Nancy, kinailangan ding magpanggap ni Balay na isang adik para makatulong sa kanyang pagbabalat kayo. Ito ay nagbigay daan sa kanya na mapalapit kay Ando at maging bahagi ng kanyang plano, gamit ang ambisyon ni Ando na pabagsakin sina Anpei at Mokon.
Ngayon ay si Zhang Yao na ang kumilos, bilang tao na naghahanap ng hustisya. Nang silang tatlo ay nakapasok na sa kriminal na mundo, nagsimula silang magpasok ng iba pa. Pinasok nila ang nurse na inatasan ni Mokun upang suriin ang dugo ni Zhang Yao, at ang mga sundalong tumulong na barilin ang istasyon ng pulisya. Naroon din ang mga manggagawa sa kalsada kung saan sumabog ang kalye, habang dumaan ang sasakyan ni Anpei. Kasama rin sa tumulong ang TV reporter, na patuloy na nagbibigay ng mga update, at marami pang iba. Nagtulungan silang lahat para maibigay ang hustisya, isang bagay na hindi kayang gawin ng mag-isa ng sistema. May plano si Zhang Yao at ang iba pa, ngunit mabilis na inutusan ni Ando ang kanyang mga tauhan na patayin sina Bolay at Nancy. Sa sandaling wala na sila, tanging si Zhang Yao lamang ang nanatili sa plano, kahit na walang nakakaalam kung ano mismo ang pinaplano ni Zhang Yao at ng kanyang koponan. Binaril ni Ando si Zhang Yao, dahilan para mahulog siya sa gusali. Gayunpaman, nakalimutan ni Ando ang isang mahalagang bagay, na hindi lang sina Nancy at Bolay ang katulong ni Zhang Yao, kundi marami pang iba. Katulad na lang ng TV reporter na nagawang i-record ang shooting gamit ang isang camera, at i-broadcast ito ng live sa isang malaking billboard. Ang balita ay mabilis na nakarating sa headquarters at agad silang kumilos, binaril si Ando on the spot. Sa huli, sina Zhang Yao, Bolay at Nancy ang naging tunay na bayani. Kahit na karamihan sa mga tao ay hindi alam kung ano ang kanilang ginawa, ang mga pamilya sa ilalim ng tulay ay alam ang kanilang kwento at naging buhay, at saksi sa kanilang tapang at pagsisikap. At dito nagtapos ang kwento. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.